Magandang araw po sa lahat. At narito ang magiging lagay ng panahon para sa buong magdamag at sa mga susunod pang mga araw. Magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan. Narito ang update mula sa Pag-asa kay Bagyong Guring. Base sa ating latest analysis, lumakas at isang ganap ng tropical storm si Bagyong Guring, taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 75 km per hour near the center at ang kanyang pabugso na 90 km per hour. Mabagal pa rin ang kanyang pagkilos ngayon, 10 km per hour lamang po yan, northwestward o pahilagang kanluran. At sa kasalukuyan, nagdudulot na po yan ng mga kalat-kalat na pagulan at pagkilat-pagkulog sa Cagayan Valley region maging sa Cordillera Administrative Region. But in terms of wind o hangin, hindi pa po ito direktang nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan kung kaya't wala pa pong tropical cyclone wind signal na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating landmass. Pero antabayanan po natin dahil tonight or tomorrow ay posible po tayong magtaas ng signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon dulot nga po ng Bagyong Guring. Samantala yung southwest monsoon o hanging habagat patuloy pa rin nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa at asahan pa rin natin na ang maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pagulan at mataas na tsansa ng mga pagulan at pagkidlat pagkulog sa natitirang bahagi pa ng Luzon kasama na po dyan ng Metro Manila, maging dito sa Western Visayas at maging sa Zamboanga Peninsula. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, doon lamang po bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin, may tsansa lamang ng mga isolated thunderstorms, lalo-lalo sa hapon at gabi. Samantala sa latest track na ipanalabas ng Pag-asa ngayong 5 p.m. in the next 24 hours ay inaasahan natin na ang sentro ni Bagyong Guring ay nasa layo na po ng 310 km silangan ng Kalayaan, Cagayan at by this time inaasahan natin nasa tropical storm category pa rin ho ito. And then in the next 48 hours, 2 days from now, malaki ang posibilidad na ito po ay nasa severe tropical storm category na. So lalakas pa po siya sa mga susunod na araw at inaasahan natin na ang kanyang sentro ay nasa layo na po ng 265 km silangan, hilagang silangan naman yan ng Tuguegarao City, Cagayan. So bahagya po siyang bababa ulit ang track nitong si Bagyong Guring. Samantala, in the next 72 hours or 3 days from now, ang kanyang sentro ay posibleng nasa layo ng 330 km east ng Kasiguran, Aurora. At ngayon, by this time, 72 hours from now, posible po na nasa typhoon category na po itong si Bagyong Guring. So kung mapapansin natin yung progression nitong bagyo sa mga susunod na araw at paglipas ng mga oras, mag-i-intensify pa po ito at lalakas pa, lalo't nasa dagat pa nga po ito. Kaya't maghanda pa rin po at magantabay, lalo na kung magkaroon na po tayo ng signal o tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantala, in the next 96 hours, magpapatuloy pa rin po ito into a typhoon category or typhoon category bilang isang bagyo at ang kanyang sentro ay makikita natin sa layong 580 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. And in the next 120 hours o 5 days from now, ang kanyang sentro o kanyang mata ay pwede pong nasa 455 kilometers silangan ng Basco, Batanes at typhoon category pa rin ho itong si Bagyong Guring 5 days from now.